Mga lodi mag-audio novel muna tayo. Habang naghihintay ng bagong upload ng Super Gene. Subaybayan natin ang kwento ng isang lalaking iniwan ng kanyang asawa dahil sa inakalang siya ay isang mahirap. Simulan natin ang kwento. Kabanata 1, Shanjiang People's Hospital. Hayaan mo. Sinugod ni Chen Ping sa ospital ang isang walang malay na batang babae sa kanyang mga bisig, sumigaw ng malakas, Doktor! Doktor! Iligtas ang aking anak na babae. Maraming nurse at doktor na tumakbo palabas ang nagmamadaling binuhat ang bata sa mga bisig ni Chen Ping papunta sa emergency room. Hoy, hindi ka makakapasok. Isang babaeng nurse na nakasuot ng sky blue na nurse uniform at mask ang hamarang kay Chen Ping na papasok na sana sa emergency room. Ngunit sa sandaling ito, ang tunog ng isang mataas na takong na sapatos na tumama sa mga tile ay nagmula sa likuran, at isang beep-beep ang kumapit sa kanyang puso. Chen Ping, sawayin sa maselang boses, na snap. Sa isang malutong na sampal, sinampal nito ng mariin sa mukha si Chen Ping. Sa harap ni Chen Ping, si Jiang Wan, na puno ng galit, ay lumuha sa kanyang magagandang mata, kung may mangyari sa aking anak, hinding-hindi kita mapapatawad. Malamig at puno ng galit ang tono niya. Ang eksenang ito ay natakot sa maraming miyembro ng pamilya at mga pasyente sa ospital. Napailing si Chen Ping sa kahihiyan at hindi nagpaliwanag. Nguso. Malamig na sumingot si Jiang Wan, nakikita ng isang tagalabas ang sama ng loob at paghamak sa kanyang mga mata. At si Chen Ping ay tumayo sa isang tabi na parang isang bata na nagkamali, na ang kanyang ulo ay nagtatampo at natatakot na magsalita. Palihim niyang sinulyapan ang babae 2 o 3 metro ang layo sa kanya, ang kanyang asawa. Isang babae na pumirma na sa kanya ng kasunduan sa diborsyo at maaaring formal na makipagdiborsyo anumang oras. Si Jiang Wan ay maganda, may katangi-tanging katangian ng mukha, matangkad, curvy, well-educated, at minsan ay isang college belle, ngunit nahulog ang loob kay Chen Ping nang hindi sinasadya, nagpakasal sa isang iglap, at nagkaroon ng isang anak na babae, si Chen Mili. Gayunpaman, ang buhay pagkatapos ng kasal ay hindi kasiya siya. Hindi maganda ang takbo ng trabaho ni Chen Ping, bumagsak ang kanyang negosyo, at may congenital heart disease ang kanyang anak. Naubos na lahat ng ipon nila. Ngayon siya ay umaasa sa paghahatid ng pagkain para sa isang buhay. At si Jiang Wan, ang Deputy General Manager ng Marketing Department ng isang nakalistang kumpanya, at ang kanyang mga magulang ay mga tao sa system, isang section chief at isang retiradong guro. Masasabing napakababa ng status ni Chen Ping sa pamilya Jiang, at wala siyang sense of presence sa nakalipas na 2 taon. Dahil din kay Chen Ping, nagkaroon ng matinding alitan si Jiang Wan sa kanyang pamilya, at walang suporta ang kanyang mga magulang. Seryosong sinabi sa kanila ng matandang mag-asawa na maliban na lang kung magdiborsyo sila, tustusan lang nila ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanilang apo, at pagkatapos ng diborsyo, ang bata ay kailangang bumalik sa pamilya ni Jiang. Ang bagay na ito ay naantala ng 1 taon. Itinulak ang pinto ng emergency room, pinanood ni Chen Ping ang kanyang anak na itinulak palabas, at gustong sumugod, ngunit nakita niya si Jiang Wan na tumatakbo. Huminto siya at tumingin sa kanyang magandang anak mula sa malayo. Iniunat ni Xiao Mili ang kanyang mapuputing mga kamay, nakasuot ng maskara sa paghinga, ang kanyang malalaking mata ay kasing liwanag ng mga itim na batong hiyas, at bamulong, tatay. Lumapit si Chen Ping, hinawakan ng malamig na maliit na kamay ng kanyang anak, marahang hinaplos ang buhok sa kanyang noo, at nakangiting sinabing, narito si tatay. Nay, huwag mo nang awayin si dad, si Mili ang hindi magaling, at pinapunta ako ni dad sa playground. Si Xiao Mili, na 3 taong gulang pa lamang, ay mahinang nagsalita para kay Chen Ping sa oras na ito. Ngumiti si Jiang Wan, at sumagot, okay, makikinig si nanay kay Mili at hindi makikipag-away kay tatay. Chen Ping, bayaran mo ang bayad sa ospital. Ang malamig na boses ay sumabad sa pag-uusap ni Chen Ping at ng kanyang anak na babae. Sinulyapan niya si Jiang Wan, na isang malamig na tingin lang, at sinamahan ang kanyang anak na babae sa ward. Nagmamadaling pumunta sa opisina ng pagbabayad ng inpatient department, kinuha ni Chen Ping ang kanyang bank card. I'm sorry, wala kang pera sa card mo. Malamig na sabi ng nurse, sabay tingin. Si Chen Ping pala, isang titi na walang pera, patuloy na humihiling sa kanyang asawa na ibahagi ang mga gastusin sa pagpapagamot. Halatang kaya niyang tanungin ang biyenan at biyenan niya, pero ayaw niya. Itong klaseng lalaking nakakatipid sa mukha, basura. Walang pera. Napahiya si Chen Ping. Pinahihit niya ang kanyang mukha, yumuko at nagtanong, Nurse, maaari mo ba akong bigyan ng ilang araw?
Malamig na sinulyapan ng nurse si Chenping na may mapanuksong mga mata at sinabing, wala akong pera kaya hilingin mo sa iyong asawa, gayunpaman, kumakain ka ng malambot na pagkain. Ikaw. Nagdilim ang ekspresyon ni Chenping. Niyakap ng nurse ang kanyang dibdib at ngumusok, bukas, kung hindi mo binayaran ng pera, maaari kang dumaan sa mga pamamaraan ng paglabas. Pagkatapos, tumalikod siya at hindi na nakikipag-usap sa lalaking ito, at naiinis siya kung magsalita siya sa ganitong uri ng lalaki. Binibuli ka ba kung wala kang pera? Dahil sa ayaw, galit na ikinuyom ni Chenping ang kanyang kamao. Sa sandaling lumingon siya, nakita niya si Jiang Wan na malamig na nakatayo sa likuran niya, na may puot sa malamig na mukha nito. Warner, don't worry. Makalakam ako agad ng pera. Pilit na ngumiti si Chenping. Naubos na lahat ng ipon ko at ni Jiang Wan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Jiang Wan, kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao, at sinabing, Chenping, kung gusto mong maging lalaki, pumunta ka at magmakaawa sa aking mga magulang. Ako. Natigilan si Chenping, isang grupo ng mga salita ang bumara sa kanyang lalamunan. Hehe. Pinunasan ni Jiang Wan ang mga luha sa kanyang mukha, at sinabing may ngiti sa sarili, alam ko na palagi kang magiging ganito. Mas mahalaga ba ang iyong pagpapahalaga sa sarili kaysa sa mga butil ng bigas? Tila nakita si Chenping, tumalikod si Jiang Wan, iniwan si Chenping na malamig ang likod. Walang magawa si Chenping, nakatanggap ng paalala ng order sa kanyang telepono. Kaya lang niyang magmadali sa ward, nagsabi ng ilang salita sa kanyang anak, at umalis. Bago umalis, sinabi sa kanya ni Jiang Wan sa huling pagkakataon, Chenping, kaarawan ng tatay ko ngayong weekend, kung ayaw mo ng diborsyo, maaari kang magtanong sa aking mga magulang. Nang walang pagpipilian, alam ni Chenping na ito na ang huling pasensya ni Jiang Wan sa kanya. Kakalabas pa lang niya ng ospital, ngunit napatigil siya ng isang mayabang na boses ng lalaki, Hoy, hindi ba ito Chenping, saan ka pupunta nang nagmamadali? Pagtingin, isang gwapong lalaki ang nakatayo sa harap ni Chenping, nakasuot ng maayos na suit, at may hawak na basket ng prutas at isang pepe doll sa kanyang kamay. Cao Jun, sinong nagsabing sumama ka? Agad na bumagsak ang ekspresyon ni Chenping. Si Cao Jun? Ang kanyang matalik na kaibigan sa kolehiyo, ngunit mula nang ikasal siya kay Jiang Wan, sila ay naging nakamamatay na magkaaway. Gusto rin ni Cao Jun si Jiang Wan. Pinapante ko siya. Lumapit si Jiang Wan sa oras na ito, diretsyong lumakad kay Chenping, na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha, Kuya Cao, pasensya na, kailangan kitang guluhin muli. Nang makita ni Cao Jun si Jiang Wan, ang sarkasmo sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapagbigay na ngiti, at sinabi niya, ayos lang, ako rin ay tiyuhin ni Millie, ito ay para kay Millie, ako na ang magbabayad ng bayad ngayon. Pagkatapos ng lahat, buong pagmamalaki niyang sinulyapan si Chenping, na may paghamak sa kanyang mga mata. Ang mga kamao ni Chenping ay nanginginig, at tinanong niya si Jiang Wan na may malamig na mukha, bakit mo siya hiniling na humiram ng pera? May pera ka ba? Gusto mo bang makikout si Millie sa ospital bukas? Pinandilatan ni Jiang Wan si Chenping na may malamig na mukha, pagkatapos ay inikat ang kanyang ulo at sinundan si Cao Jun sa harapan, nakikipag-chat at tumatawa sa kanya. Nang makita ni Chenping ang eksenang ito, malapit nang sumabog ang kanyang mga mata, at labis na nataman ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Pera, pera, pera ang lahat. Nakatayo si Chenping sa pasukan ng ospital. Pagkaraang tumayo ng mahabang panahon, nagpakawala siya ng hininga, tumangala sa bughaw na langit, at saka kinuha ang kanyang cellphone para tumawag, Mais, nasaan ka? Magkita tayo. Sa paupahang bahay, nakaupong magkaharap sina Chenping at Liu Hao. Si Liu Hao, na medyo maitim at payat, ay nag-abot kay Chenping ng isang agricultural bank card at sinabing, narito ang 60,000 yuan, maaari mo muna itong kunin. Kinuha ni Chenping ang bank card, bahagyang nanginginig, sinabi, dalaga, salamat, salamat. Anong dapat pasalamatan, sino sa atin ang kasama? Nakangiting sabi ni Liu Hao. Hindi ako sumasang-ayon. Sa sobrang lakas, itinulak ang pinto ng paupahang bahay, at galit na pumasok ang isang matangkad na babae, Liu Hao, iyan ang along pera na ibinigay mo sa pamilya ko, bakit mo ito ibinigay sa kanya? Ang babaeng ito ay kasintahan ni Liu Hao, na nagngangalang Shurong, na may 7 puntong hitsura, medyo mayabang na personalidad, at medyo snob. Rongrong, hindi ba na-hospital itong si Millie? Pinahiram ko ito kay Chenping para magamit sa emergency. Humakbang si Liu Hao at hinaila si Shurong para magpaliwanag. Diretso ang kamay ni Shurong, tumingin kay Chenping at nakangising sinabi,
Hoy, Chenping, ito ba ang unang pagkakataon na humiram ka ng pera sa pamilya natin Liu Hao? Walang hiya ka at gusto ko ng kahihiyan. Shurong, sabi ni Liu Hao sa malalim na boses, hinihila ang manggas niya. Walang pakialam si Shurong, at itinuro ang ilong ni Liu Hao at nagmura, Liu ang apelyido ko, kung hihiram ka ng pera ngayon, makikipaghiwalay ako sa iyo. Huwag na tayong magpakasal. Nang makitang malapit na silang mag-away, inilapag ni Chenping ang card sa mesa, tumayo at tumanggo ng paumanhin, I'm sorry, Mouse, next time I go to drink your wedding wine, aalis na ako. Hindi, malamig na sabi ni Shurong. Bago pa makahabol si Liu Hao, tumakbo si Chenping palabas ng paupahang bahay. Sa likuran niya, may malakas na kalabog ng pagsara ng pinto na sinundan ng pag-aaway ni Shurong at Liu Hao. Naglalakad sa kalye, si Chenping ay nakalupasay sa lupa, humihit-hit ng sigarilyo na may hawak na mobile phone, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Ang kahirapan ay ang orihinal na kasalanan, at imposibleng gumalaw ng 1 pulgada ng walang pera. Para bang nakagawa na siya ng desisyon, nag-dial si Chenping sa isang numerong hindi niya na-dial sa nakalipas na 7 taon. Dumaan ang telepono. Hello Master, ikaw ba yan Master? Tinawag mo ako. Ang boses sa kabilang dulo ng telepono ay sobrang nasasabik, na may pakiramdam ng pabago-bago, at kahit mahinang umiiyak. Walang magawa si Chenping, at sinabing, matandang Kiao, kapos ako sa pera, maaari mo ba akong ilipat ng 100,000? Hoy, young Master, ano ba yung pinagsasabi mo? Hayaan mo ang 100,000, kahit 1 bilyon ang gusto mo, ililipat ko sa iyo. Ang matandang lalaki sa kabilang dulo ng telepono ay labis na nasasabik sa 1 segundo, ngunit medyo nalito sa susunod na segundo, ngunit young master, ayon sa kasunduan sa pagitan mo at ng amo, kung gusto mong gamitin ang pera at relasyon ng pamilya, kailangan mong bumalik para manahin ang negosyo ng pamilya. Bakit hindi ka pumunta sa kumpanya, mag-usap tayo. Nag-isip sandali si Chenping, at sinabing, sige, pupunta ako dyan. Hey, okay, young master, magpapadala ako ng susando sayo. Tuwang-tuwang sabi ni Kiao Lao. Hindi na kailangan, kaya kung pumunta doon mag-isa. Sinabi ni Chenping, at pagkatapos ay biglang nagtanong, nga pala, anong kumpanya? Shengding Group, hihintayin kita sa opisina ng direktor, sabi ni Kiao Lao. Binaba ni Chenping ang telepono at tumingin sa mga taong nasa harapan niya. Bueno, tapos na ang showdown? Ako, si Chenping, ay isa talagang nangungunang mayamang ikalawang henerasyon. Ang mga ari-arian ng pamilya ay nasa buong mundo, at humigit kumulang 70% ng ari-arian ay pag-aari ng pamilya. Sa nakalipas na 7 taon, tumakbo si Chenping upang takasan ang pamana ng pamilya at naranasan ang buhay ng mga ordinaryong tao. Ngunit ngayon, nakipagkompromiso siya sa katotohanan. Kung hindi ka masipag at walang pera, kailangan mong bumalik at magmana ng trilyong ari-arian. Hindi nagtagal, dumating si Chenping sa Shengding Group building sakay ng battery car. Ito ay isang gusaling higit sa 300 metro ang taas, na nasa ika-7 ranggo sa nangungunang 500 kumpanya sa mundo. Siyempre, ang nangungunang 500 kumpanya sa mundo ay lahat ay itinatag ng pamilya Chen mismo, o namuhunan bilang mga pagbabahagi. Pagkapasok niya sa bulwagan, napatigil si Chenping ng isang mapanuksong sigaw. Hoy! Hey! Sino ka ba? Sino ka ba? Sino ka ba? Sino ka ba? Sino ka bang nagsabing sumugod ka, lumabas ka, at bawal pumasok ang delivery person? Tumawag ka ng bumaba at kumuha. Isang magandang babae na nakaitim na profesional na damit ang hamarang sa daan ni Chenping, at pinagalitan lang siya nito. Mukhang royal sister ang babaeng ito, puno rin ng sex appeal ang kanyang figure, at mas exciting pa ang kanyang mahahabang ivory legs. Anong tinitingin-tingin mo? Nakakadiri ba, bastos? Umalis ka nga dito. Naiinis na tinitigan ni Sulili si Chenping, marami na siyang nakitang ganitong uri ng food delivery dick. Kabanata 2. Hindi gaanong natural ang ekspresyon ni Chenping, at bahagyang kumunat ang noo niya. Nakita ni Sulili ang mahinang hitsura ni Chenping na naka-delivery uniform, itinuro ang pinto at sinabing, lumabas ka na, hindi namin pinapayagan ang mga nagde-deliver ng pagkain na pumasok. Hindi ako naghahatid ng pagkain. Paliwanag ni Chenping. Pinunasan ni Sulili ang kanyang bang sa kanyang noo, ikinulong ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, at malamig na sinabi, marami na akong narinig na ganitong bagay. Lahat ng pumapasok ay nagsasabi na hindi sila naghahatid ng pagkain. Interesante ba ito? Hindi talaga, nandito ako para hanapin si Kiao Fugi.
Medyo nanlumo si Chen Ping, at papasok na sana pagkatapos magsalita. Damn! Ang tanga mo, hindi mo ba ako narinig? Galit na galit si Su Lili. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang walang hiyang delivery man at tumanggi itong papasukin, ngunit pumapasok pa rin siya. Sa oras na ito, narinig ng isang department manager ng kumpanya ang kilusan at lumabas na may napakapangit na mukha. Ano ang nangyayari? Manager Song, itong food delivery idiot na pumasok sa kumpanya namin. Itinuro ni Su Lili si Chen Ping at naiinis na sinabi, ipapakick out ko siya kaagad sa security. Kumunat ang noo ni Manager Song, tiningnan ng mabuti si Chen Ping, at sinabi sa malalim na boses, hindi pinapayagan ng aming kumpanya ang mga nagde-deliver ng pagkain, kaya iniimbitahan kitang lumabas. Si Manager Song ay medyo magalang, ngunit ang kanyang tono at ugali ay hindi masyadong maganda. Isa siyang department manager ng isang Fortune 500 company, at napakagalang na niyang sabihin ito sa isang tagapaghatid ng basura. Nang makitang si Chen Ping ay nakatayo pa rin doon na tulala, si Su Lili ay sabik na ipahayag ang kanyang sarili, humakbang siya at itinuro ang dulo ng ilong ni Chen Ping at sinabing, narinig mo ba ako, lumabas ka. Nagalit si Chen Ping, kumain ba ng pampasabog ang babaeng ito, o naging tiyahin ba siya? Alam mo, ang kumpanyang ito ay pinamamahalaan ng sarili kong pamilya. Isang asong bantay lang, tumatahol sa kanyang amo. Kamatayan sa korte. Tulad ng sinabi ko, hindi ako nagde-deliver ng pagkain, hinahanap ko si Kiao Fugi. Malamig na sabi ni Chen Ping. Kiao Fugi. Nagulat si Manager Song, pagkatapos ay tumingin kay Chen Ping ng may pagtataka, pagkatapos ay ngumisi ng ilang beses at sinabing, hinahanap mo ba ang aming chairman? Si Kiao Fugi ang chairman mo. Natigilan si Chen Ping. Matanda, hindi ba secretary siya noon, paano siya naging chairman ng Nakaw? Hindi nakakagulat, ang matandang ito ay nangangahas na makipag-ayos sa kanyang sarili ngayon. Hindi, kapag nakita mo siya, hindi ka dapat magpasuko. Ako, si Chen Ping, ay hindi kailanman magmamana ng ari-arian ng pamilya, at aalis ako sa sandaling makuha ko ang pera. Nagulat si Manager Song, saka walang magawang umiling at ngumisi, hindi mo nga alam na si Kiao Dong ang chairman namin, kaya hinahanap mo pa rin siya. May appointment ka ba? Manager, huwag kang magbiro, nakikipag-appointment pa siya sa mga basurang katulad niya. Ngumisi si Su Lili, na ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakataas sa panghahamak. Sige, sige, Lili, lumapit ka sa security guard. Inip na iwinagayway ni Manager Song ang kanyang kamay. Okay manager. Magiliw na sagot ni Su Lili, tumakbo upang kunin ang telepono sa front desk, at tatawag na sana sa departamento ng seguridad. Umalis din si Manager Song at naghanda. Biglaan. Isang hindi maayos na boses ang tumunog sa harapan. Kiao Fugi, bumaba ka sa akin dali. Napahinto ako sa front desk mo. Kung hindi kita makita ng 3 minuto, aalis na ako. Sinundan ng dalawa ang prestihiyo at nakitang binababa lang ni Chen Ping ang telepono, may tamad na tingin, nakatingin sa kapaligiran ng kumpanya. Ang panunuya sa sulok ng bibig ni Su Lili ay mas pinalaki, at siya ay nagmura, ikaw tanga. Nangyayari pa nga ito, nararapat kang ihatid. Habang sinasabi niya iyon, hindi siya nagmamadaling tumawag sa security, ngunit palihim siyang kumuha ng litrato ni Chen Ping at ipinadala ito sa Moments, kasama ang text na, nakakadiri. May nakasalubong akong tulala na nagde-deliver ng pagkain, at hahayaan ko na ang security guard na itapon iyon. Doon, sumimangot din si Manager Song. Sinulyapan niya si Su Lili, na agad na naunawaan, sumanyas ng okay, kinuha ang telepono at nag-dial sa departamento ng seguridad, hoy, pumunta sa front desk at linisin ang basurahan. Pagkatapos ibaba ang telepono, umupo si Su Lili sa front desk, naglagay ng makeup, at tumigil sa pakikipag-usap kay Chen Ping. Kasabay nito, kinuha ni Kiao Fugi, ang chairman ng Shengding Group, ang kanyang sekretarya at tumakbo palabas ng elevator, at nakita ang young master na naghihintay sa front hall mula sa malayo. Gayunpaman, ang nagpaluha sa kanyang mga mata ay ang 3 security guard ay malapit ng itapon ng young master. Iyon ang tanging tagapagmana ng negosyo ng pamilya. Sa isang iglap, sumigaw si Kiao Fugi, tumigil ka. Dito, tinutulak ng 3 security guard si Chen Ping, nang bigla silang makarinig ng sigaw, lumingon at nakita ang chairman na may galit na mukha na tumatakbo. Bakit bumaba ang chairman? Na-snap, tumayo sa atensyon at saludo. Hello chairman. Sabay-sabay na sumaludo ang 3 security guard. At tila hindi nakita ni Kiao Fugi silang 3, at dumiretso kay Chen Ping na may ngiti sa kanyang mukha na parang sunflower.
Sa sandaling makita ni Su Lili ang chairman, tumakbo siya sa takot, lalo na nang makita niyang tulala pa rin si Chen Ping, galit na galit siya. Tagapangulo, magalang na sumigaw si Su Lili, pagkatapos ay tumalikod, nandidiri kay Chen Ping at sinabing, bakit nandito ka pa? Bakit hindi mo siya dali-daliin palabas? Galit na galit si Su Lili. Ganoon ba kabulag ang mga security guard na ito? Nandito na ang chairman, at hayaang tumayo ang basurang ito sa harap ng bulwagan, ano ang dapat kong gawin kung nabangga niya ang chairman? Gayunpaman, si Kiao Fugi ay tumingin kay Su Lili na may malamig na mukha, at pinagalitan, ano ang ginagawa mo? Ito ang young master ng kumpanya, ang magiging chairman ng kumpanya, na ginawa mong bastos. Bata, guro, umasa lang sa kanya. Anong klaseng young master ang titi na naghahatid ng pagkain? Napatulala si Su Lili, at galit na sinabi, Chairman, nagkamali ka ba? Ito ang young master ng kumpanya. Tama na, malamig na sabi ni Kiao Fugi, na medyo hindi nasisiyahan kay Su Lili sa kanyang puso. Ano ang iyong saloobin at tono? Ganito ba kausap si Chairman? Sa isang iglap na pagtanto din ni Su Lili ang kanyang pagkakamali, at agad na yumuko para humingi ng tawad, Chairman, pasensya na, ako. Tumakbo rin ngayon ang dating manager na si Song, at sinabing may nakakabigay puri ng ngiti, Chairman, bakit ka nandito? Habang nagsasalita, nakita niya si Chen Ping, ngunit bago niya napagtanto na mali ang kapaligiran, agad siyang namula at sumimangot at sinabing, bakit nandito ka pa? Di ba sabi ko bawal pumasok ang kumpanya natin, bilasan mo at lumabas ka? Nang matapos siyang magsalita, napansin niya ang malamig at seryosong titig na nakatingin sa kanya. Hi! Taon-taon may mga tanga lalo na ngayon. Tumahimik ka. Galit na galit si Kiao Fugi at pinagalitan, siya ang young master ng aming kumpanya, kayong dalawa ay tinanggal na. Walang magawang umiling si Chen Ping at sinabing, kasalanan para sa isang aso ang minamaliit ang mga tao. Master, pakiusap. Napayuko si Kiao Fugi at sumenyas. Ang eksenang ito ay talagang natakot kay Manager Song at Su Lili. Master, siya ba talaga ang young master? Nang makitang aalis na si Chen Ping at ang chairman, agad na lumapit si Manager Song na may ngiti sa kanyang mukha at nagmakaawa, Guro, bulag ako, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kitang-kita niya ang pagiging magalang ng chairman sa binatang ito. Ang Shengding Group ay ang ikapito sa nangungunang 500 sa mundo at ang chairman nito ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. Kung ang ganoong kalaking tao ay nagsabi na ang binata sa kanyang harapan ay ang young master, siya ang magiging young master. Tumakbo din si Su Lili, at humingi ng paumanhin sa isang nakakabigay puri na ekspresyon, Guro, nagkamali ako, hindi na ako mangangahas muli sa susunod. Sinulyapan lang ni Chen Ping si Kiao Fugi na walang pakialam, at agad na itinuro ng huli ang ilang security guard at sinabing, anong ginagawa mong tulala? Itapon mo sila, simula ngayon, hindi na sila pinapayagang tumuntong sa kumpanya natin. Guro, nagkamali kami, patawarin mo sana kami. Si Manager Song at Su Lili ay itinapon ng mga security guard. Halika sa opisina ng chairman. Si Chen Ping ay nakaupo sa tangerine peel sofa, habang si Kiao Fugi ay tumabi ng magalang, habang ang mga kamay ay nasa tiyan. Old Kiao, you live a petty bourgeoisie. Ang sarap ng ostrich leather sofa ng COLOMBOSTILE. Hinawakan ni Chen Ping ang sofa sa ilalim ng kanyang puwitan at nagpuri. Tumayo si Kiao Fugi sa isang tabi, mukhang mapagpakumbaba, at nagsabi, Young Master, huwag mo akong pagtawanan, hanggat pinipirmahan ng Young Master ang dokumentong ito ay pag-aari ng Young Master. Nang matapos siyang magsalita ay nag-abot na ng dokumento ang matangkad at maselang sekretarya na nakaitim na palda na may mahahabang dibdib at hita. Sinulyapan ito ni Chen Ping ng may pagkasuklam, at sinabi, hindi mo alam na ayaw kong magmana ng ari-arian ng aking ama. Naparito ako ngayon upang hilingin sa iyo na humiram ng 100,000. Napangiti si Kiao Fugi at sinabing, hindi. Matanda, sabihin mo ulit. Galit na galit si Chen Ping at tumayo. Ganoon pa rin ang sinabi ni Kiao Fugi, bawal humiram. Gayunpaman, sa pagsunod sa kanya na may kulubot na mukha na puno ng mga ngiti, natutokso niyang sinabi, Guro, basta't pumirma ka, pabayaan ang 100,000, 1 bilyon, 10 bilyon ay sa iyo na lahat. Kapag hindi ko hiniram, hindi ako hihiram. Kung pipirma ako ngayon, hindi Chen ang apelyido ko. Galit na sabi ni Chen Ping. Makalipas ang 5 minuto. Congratulations, young master, you have now officially inherited all property and property of the Chen family. This is your 100,000. Napakabango nito. Tiningnan ni Kiao Fugi ang pinirmahang dokumento na may masayang mukha na parang chrysanthemum.
Kasabay nito, ang katabi niyang sekretarya ay nagdala ng isang malita, binuksan ito, at ito ay nagkakahalaga ng 100,000. Matandang Kiyaw, malaki ang ginagastos mo. 100,000 ang nakaimpake sa napakalaking kahon. Hindi ko alam kung akala ko ay 1,000,000. Sa sinabi nito, kinuha ni Chen Pingshan ang isang plastic bag sa tabi niya at inilagay ang pera, kung gayon, mauna na ako. Master, dahan-dahan lang, kailangan mo bang padalhan kita ng kotse? Magalang na tanong ni Kiao Fugi. Hindi, pumunta ako dito mag-isa sakay ng battery car. Sabi ni Chen Ping, at lumabas ng opisina na may dalang plastic bag sa kamay. Dito, pagkaalis ni Chen Ping, agad na pumunta si Kiao Fugi sa meeting room sa itaas na palapagdala ang mga dokumento at binuksan ang video conference. Master, nakapirma na sa wakas ang Young Master. Nakatayo ang matandang Kiao sa harap ng malaking electronic screen, nakayuko, tuwang-tuwa at magalang. Sa screen, may isang matandang naka-wheelchair, na umubo ng ilang beses, dahan-daang nagtaas ng kamay, at sinabi sa mahinang boses, kung gayon, ipaalam. Oo, Master. Tiningnan ni Kiao Fugi ang matandang lalaki sa larawan at pinunasan ang kanyang mga luha. Mula sa sandaling ito, ang lahat ng senior executive ng pamilya Chen ay nakatanggap ng isang email na abiso na ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Chen, si Chen Ping, ay opisyal na nagmana ng negosyo ng pamilya. At ang mga negosyong ito ay kinabibilangan ng real estate, entertainment, pelikula at telebisyon, pananalapi, pamumuhunan, teknolohiya sa internet, at iba pa. Bumalik si Chen Ping sa ospital at tumakbo papunta sa ward, sa oras na makita si Jiang Wan na nakikipag-usap kay Cao Jun, napakalapit nilang dalawa sa isa't isa, nag-uusap at nagtatawanan. Sumimangot si Chen Ping at bahagyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Chen Ping, saan ka nanggaling? Malamig na tanong ni Jiang Wan nang magkita sila. Ang lalaking ito, na nag-iisip pa rin na lumabas sa oras na ito, ay walang kinalaman sa kanyang anak na babae. Inihayag sa mga mata ni Jiang Wan ang kanyang pagkabigo kay Chen Ping. Umupo sa isang tabi si Cao Jun at ngumisi, Chen Ping, nanghihiram ka ng pera, di ba? Okay lang, ako na ang magbabayad sa mga gastusin sa pagpapagamot, tutal tito din ang tawag sa akin ni Millie. You don't need to worry about my daughter's medical expenses. Ako mismo ang makakabayad. Pumasok si Chen Ping na may malamig na mukha. Chen Ping, anong ugali mo? Bakit mo kinakausap si Kuya Cao? Paumanhin. Agad siyang inakusahan ni Jiang Wan kung ano ang hitsura ng kanyang asawa, hindi ba niya malalaman. He kindly helped to pay the medical expenses in advance, at niligawan pa nga niya, bastos talaga. Si Cao Ju ay nagkunwaring humihimok, Warner, huwag kang magalit, si Chen Ping ay maaaring hindi makahiram ng pera, at siya ay nasa masamang kalagayan. Galit na pinandilatan ni Jiang Wan si Chen Ping, at mas lalo pang tiningnan si Chen Ping sa kanyang puso. Pinigil ni Chen Ping ang kanyang galit, na ikuyom ang kanyang mga kamao, tumingin sa kanilang dalawa, na sana ay masuntok niya si Cao Jun sa mukha. Weiner, tinawag niya talaga siya sa nickname niya kaya mabait. Jiang Wan, asawa mo pa rin ako, kaya hindi mo alam ang kahihiyan. Kabanata 3, hindi ba pera lang? Sinong nagsabing hindi ko hiniram? Malamig na tinitigan ni Chen Ping si Cao Jun. Saglit na natigilan si Cao Jun, nanlamig ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang nagtatakang tingin, inihagis ni Chen Ping ang plastic bag sa kanyang kamay sa harap niya at ni Jiang Wan. Na-snap, sumabog ang plastic bag, nagkalat ang 10 balod ng pera, at nahulog sa mata ng dalawa ang mga pulang papel de bangko. Ang mga sulok ng mga mata ni Cao Jun ay pumikit, ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nanginginig, at ang kanyang mga kamao ay nakakuyong ng walang malay. Ang ekspresyon ni Jiang Wan ay mas nagulat, tumingin siya sa pera na inihagis ni Chen Ping nang may pagtataka, at pagkatapos ay mabilis na naging walang pakialam, na may galit sa kanyang mga mata. Saan nakuha ni Chen Ping ang pera? May pera siya, bakit hindi niya inilabas kanina? Nasasaktan akong nandito kausap at tawanan ng ibang lalaki, hindi ba niya alam na nakakapagod ito? Here is 100,000. This time plus the previous few times, I will give it back to you in one go. Don't come here again. Malamig na sabi ni Chen Ping. Hindi agad kinuha ni Cao Jun ang pera. Sa totoo lang, sa kanyang paningin, ang 100,000 yuan ay dispensable, at ito ay talagang isang kawang gawa para sa mga pulubi. Okay, Chen Ping, napakabilis na nakaipon ng pera. I'm curious, sino ang magpapahiram sa iyo ng ganoon kalaki ng sabay-sabay? Sabi ni Cao Jun sa walang pakialam na paraan, medyo nahihiya sa kanyang mukha.
Hindi siya umalis sa lahat ng oras na ito, para lamang hintayin si Chen Ping na bumalik, at pagkatapos ay kutsain siya ng mabuti. Siya nga pala, hayaang makita ni Jiang Wan kung gaano kasama ang lalaking pinili niya. Ngunit ngayon, marami sa mga salita ni Cao Jun ang nakabara sa kanyang lalamunan. Ang hindi komportable na pakiramdam, ang uri ng damhaikit sa kanyang lalamunan, ay hindi siya mapakali. May kinalaman ba ito sa iyo? Walang pakialam na sagot ni Chen Ping. Hindi na nakatiis si Jiang Wan, tumayo at nagsumbong, Chen Ping, tama ka na, maraming beses na tayong tinulungan ni Kuya Cao, ano ang pinagsasabi mo ngayon? Tinanong ko ba siya na tumulong? Para kanino niya ginagawa ito? Hindi mo ba alam? Sagot ni Chen Ping na may galit sa kanyang mga mata. Nagulat si Jiang Wan, nalungkot si Cao Jun para kay Millie, natural na naiintindihan niya kung bakit. Gayunpaman, nang personal na nalantad ang paratang ng kanyang asawa, hindi niya napigilan ang kanyang mukha, at pinagalitan, Chen Ping, anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Chen Ping para pakalmayan ang sarili. Kamakailan lang, mas nakipag-away ako kay Jiang Wan. Aalis ka pa ba? Binaling ni Chen Ping ang paksa kay Cao Jun. 2 beses tumawa si Cao Jun, dinampot ang pera, at nagmamadaling lumabas ng walang kumusta. Galit na pinandilatan ni Jiang Wan si Chen Ping, at pagkatapos ay itinaboy siya palabas, Brother Cao, I'll see you off. Tahimik. Nakaupo sa harap ng higaan ng ospital ni Millie, tiningnan ni Chen Ping ang kanyang natutulog na anak na babae, nakaramdam ng labis na pagkakasala. Millie, hindi ba napakahirap makasama si tatay? Saka sinabi sa'yo ni Dad na simula ngayon, magiging munting prinsesa ka na. Dahan-dahang hinaplos ni Chen Ping ang noo ng kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Sa sandaling ito, bumalik si Jiang Wan at malamig na sinabi, saan mo nakuha ang pera? Sumagot si Chen Ping nang hindi itinaas ang kanyang ulo, hiniram ko ito. Tanungin mo kung sino ang nanghiram. Daga, nakahinga ng maluwag si Jiang Wan. Noong una ay naisip niya na si Chen Ping ay nanghiram ng usura, maraming beses mo nang hiniling sa kanya na hiramin ito, kaya hindi mo siya maabala sa bawat oras. Dapat mong ibalik ang pera ng mabilis. Nabalitaan ko na malapit na siyang magpakasal. Panipi. Alam ko, babayaran ko siya kapag may pera na ako. Ngayon lang tumingin si Chen Ping kay Jiang Wan. Ang ganda talaga ng babaeng ito, kahit bahagyang sumimangot ay may kakaiba pa rin siyang kagandahan. Kaya lang hindi pa niya alam. Ang kanyang walang kwentang asawa, na dating nasalanta, ngayon ay tagapagmana ng isang pamilyang may pinakamaraming yaman sa mundo. Ang pag-flip ng mga kamay sa ulap at ang paggawa ng kamay sa ulan ay isang tangulang. Ang mga mata ni Jiang Wan ay unti-unting nanlamig, sinulyapan niya ang kanyang anak na babae sa kama ng ospital, at sinabing, Chen Ping, maaari mo na itong hiramin sa pagkakataong ito, paano sa susunod? Kailangan mo bang humiram ng pera tuwing na-hospital si Millie? Noon, napakataas ng loob ni Chen Ping. Nine-love din si Jiang Wan sa lalaking ito dahil dito. Gayunpaman, mula nang masira ang kanyang negosyo, siya ay nalulumbay at naging mas walang silbi. Nagalit si Chen Ping, alam ko mismo. Natahimik si Jiang Wan sa loob ng kalahating minuto, at nagsabi, Chen Ping, kahit hindi mo iniisip ang iyong sarili, iniisip mo rin ang mga butil ng palay. Ngayong linggo ang kaarawan ng aking ama, nagsama-sama ka, at yumukod sa aking mga magulang. Panipi. Hindi nagsalita si Chen Ping, nakakuyom lang ang kanyang mga kamao. Nang makita ang kanyang patay na tahimik na hitsura, galit na galit si Jiang Wan sa kanyang puso, tinapakan ang kanyang mga paa, at pinagalitan ang kanyang bag, magiging ganito kahabang buhay. Nang makitang lumabas si Jiang Wan na galit, napabuntong hininga si Chen Ping. Ang buhay na walang pera at katayuan ay talagang sira. Biyenan, mataas ba ang tingin mo sa sarili mo? Sa hapon, pansamantalang may gagawin si Chen Ping, kaya hiniling niya sa nurse na alagaan ang mga butil ng palay. Abala ang kumpanya ni Jiang Wan, kaya maaga siyang bumalik. Nakasakay sa delivery scooter, nagre-refresh ng order, nagsimulang maghatid ng pagkain si Chen Ping. Isang order mula sa Intercontinental Hotel. Ang mga maaaring pumunta dito para magbukas ng bahay ay karaniwang mayayaman. Suite 8,808. Kumatok si Chen Ping sa pinto, kumusta, dumating na ang iyong takeaway. Langit-ngit. Bumukas ang pinto, at ang nakita ay isang babaeng may magandang figure, nakasuot ng umbilical suspender at itim na damit na panloob, na may tato na pulang rosa sa ugat ng kanyang hita, nakalugay na buhok, at napakagandang make-up. Hello, ang iyong. Ibinigay ni Chen Ping ang takeaway ng nakangiti, ngunit ang ikalawang kalahati ng pangungusap ay biglang huminto, Shurong. Chen Ping. Ang babaeng nasa tapat ay ang kasintahan ni Liu Hao, si Shurong.
Sa sandaling ito, tinitigan niya si Chen Ping na may nagulat na ekspresyon, suspecha at pagtatampo ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Rongrong, ready ka na ba? Hindi na ako makapaghintay. Nagsuot ka pa nga ng rabbit ears, hehe. Sa loob ng silid, may isang medyo may edad na boses ng lalaki. Sinaman ng tingin ni Shurong si Chen Ping, kinuha ang takeaway na arbitraryo, at sinara ang pinto. Si Chen Ping ay nakatayo sa labas ng pinto na parang tulala, at matagal siyang nag-react. Damo, bakit nandito si Shurong? O magbukas ng kwarto kasama ang ibang lalaki? Gusto mo bang sabihin sa mouse ang tungkol dito? Makalipas ang kalahating oras, sa lobby sa ibaba, nakita ni Chen Ping si Shurong. Sa sandaling ito, siya ay nagbago sa isang maliit na itim na windbreaker, na tapakan ang mataas na takong, at malamig na umupo sa tapat ni Chen Ping. Mag-withdraw ng 300 yuan sa wallet. Pinindot ni Shurong ang coffee table at malamig na sinabi, narito ka na. Tumingin si Chen Ping sa 300 at nginisyan, bilhin mo ako. Sumimangot ang magandang kilay ni Shurong, muling naglabas ng 200, ibinagsak ito, at malamig na sinabi, 500, sapat na ba iyon? Sulit ang 2 araw na sahod para sa iyo. Magpahinga ka na. Tumayo si Chen Ping, kinagat ang kanyang mga ngipin sa galit sa kanyang mukha, at sinabing, Shurong, naaawa ka ba sa daga? Siya ay nagtrabaho ng husto para sa iyo, at ikaw ay magpapakasal sa katapusan ng taon. Panipi. So what? Sinong nagsabing siguradong pakakasalan ko siya? Ngumisi si Shurong at sinindihan ang sigarilyo ng isang ginang, at sinabing mapang assault, Chen Ping, dapat mong alagaan ang iyong sarili, sa tuwing lalapit ka sa mouse upang humiram ng pera, naiinip ako. Lalaki ka, pwede ka bang magpakita ng mukha? No wonder gusto kang hiwalayan ng asawa mo, basura. Pagkatapos magsalita, tumayo siya, humalukip-kip, at buong pagmamalaki na tumingin kay Chen Ping, hindi ka pinapayagang sabihin kung ano ang nangyari ngayon, kung hindi, hahanap ako ng taong mabali ang iyong binti. Pagkatapos magsalita, binati ni Shurong ang matabang lalaking nasa katanghaliang gulang na naghihintay doon, nagyakapan ang dalawa at lumabas ng hotel. Lihim na ikinuyong ni Chen Ping ang kanyang mga kamao, iniligpit ang pera sa mesa, at lumabas ng hotel. Dapat kong bigyan ng babala ang mga daga. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Chen Ping. Matapos tingnan, ito pala ang tawag mula sa manager ng kumpanya na si Yang Wei. Pagkakuha pa lang niya ay halos umungol na sa kabilang dulo ng telepono. Chen Ping, anong ginagawa mo? Mahigit 100 nagrereklamong tumatawag. Ipinadala mo ba ito sa kalawakan? Bilasan mo ibalik mo sa akin, ayusin mo na ang mga gamit mo at lumabas ka na. Galit na galit si Yang Wei sa sandaling iyon, at sa loob ng kalahating oras, nakatanggap siya ng mahigit 100 tawag na nagrereklamo tungkol kay Chen Ping. Nakakabaliw na ito. Itong basura, gusto mo pa bang gawin? Yung surname mo, huwag kang mabangis sa akin, bakit hindi ako bumitaw? Pinalis mo ako. Fuck! Anong pinagsasabi mo? Chen Ping? Tanga ka. Direktang ibinaba ni Chen Ping ang telepono. Galit na siya. Isang maliit na manager ang nangahas na maging mabangis sa kanyang sarili. Noong nakaraan, ito ay pinilit ng buhay, at tiniis ito ni Chen Ping. Iba na ngayon. Kung tutusin, napilitan siyang manahin ang ari-arian ng pamilya, ang tagapagmana ng pinakamalaking konsorsyum sa mundo, iyon ba ay maaaring isigaw ng sinuman. Agad na kinuha ni Chen Ping ang kanyang mobile phone at tinawagan si Kiao Fugi, at sinabing, Old Kiao, gusto kong bawiin ang kumpanya ko, okay lang ba? Sinabi ni Kiao Fugi, Guro, itinatag mo ang kumpanyang iyon noong una. Bagamat na bangkarote ka at inilipat ito, gusto mo itong bilhin muli. Ito ay isang salita lamang. Mahinahong sinabi ni Chen Ping, okay, sa loob ng 10 minuto, ako ang magiging boss nila. Pagkalipas ng 2 minuto, sumagot si Kiao Fugi sa isang text message, Guro, tapos na ang lahat, ikaw na ngayon ang big boss ng errand delivery company. Tumango si Chen Ping, medyo mabilis kumilos si Kiao Fugi. Nakasakay sa battery car, dumiretso si Chen Ping sa kumpanya. Yang Wei, hintayin mo si tatay. Tingnan kung paano ka pinutol ni tatay. Ang errand delivery company ay itinatag ni Chen Ping, ngunit nabigong itong pamahalaan ng maayos, na bangkarote, at inilipat. Magdamag, nagbago si Chen Ping mula sa isang boss ng kumpanya sa isang empleyado. Ang dating tanawin ay hindi na, tanging walang katapusang pangungutya at malamig na pagtanggap. Patakbuhin ng Errands LLC. Si Yang Wei ay nasa bulwagan sa sandaling iyon, galit na galit habang pinapanood ang telepono na binababa. Fuck! Itong Chen Ping na ito ay naghahanap ng kamatayan.
Kung hindi kita pinaalis, kakausapin mo lang ako ng ganito. Ang 12-12 ng mga empleyado sa tabi nilang lahat ay lumiit ang kanilang mga ulo at hindi nang ahas na magsalita dahil sa takot na masunog. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng kumpanya. Pumasok ang isang medyo may edad na lalaki. Nang makita ang lalaking ito, si Yang Wei ay agad na may nakamamanghang ngiti sa kanyang mukha, "Boss, huwag mong ipaalam sa akin kapag nandito ka, para mas ondo kita." Ang malaking boss ng kumpanya, si Tan Kahora. Sinulyapan siya ni Boss Tan at sinabing, maghanda ang lahat sa pagsalubong sa bagong boss. Nagulat si Yang Wei, bagong boss. Sinabi ni Boss Tan, may bumili ng kumpanya sa halagang 10 milyon. Maingat na tanong ni Yang Wei, kung gayon, sino ang bagong boss? May gusto ka bang ihanda? Kumunat ang noo ni Boss Tan at sinabing, hindi ako masyadong pamilyar sa bagong boss, mag-ingat kayong lahat mamaya. Pagkatapos ng lahat, 12-12 ng mga empleyado, kasama si Tan Kahora, ang nakatayo sa tarangkahan ng kumpanya. Malakas na sinabi ni Yang Wei, na nagmamayabang, magsaya ka, malapit na ang bagong boss. Kung mahusay kang gumanap, maaari kang makakuha ng promosyon at pagtaas ng sweldo. May kinalaman ito sa sarili mong mga wallet. Kung magtagumpay ang isang kontrabida, mambola lang siya. May kinalaman ito sa sarili niya, asong dumidila. Nag-usap ang ilang empleyado sa mahinang boses. Hindi isang araw o dalawa mula nang hindi sila masaya kay Yang Wei. Dati, tulad nila, nagde-deliver din sila ng pagkain. Gayunpaman, ang taong ito ay walang kahihiyan upang dilaan ng aso, at dinilaan niya ang posisyon ng manager. Sa sandaling ito, dahan-dahang huminto ang isang itim na Bentley sa pasukan ng kumpanya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Kiao Fugi na pumunta at tingnan mag-isa, baka matulungan niya ang Young Master na malutas ang ilang mga problema. Sa pagkakataong ito, uuwi na rin siguro ang Young Master kapag masaya na siya. Tumayo si Yang Wei sa likod ni Tan Kahora, tuwang-tuwa na hinihimas ang kanyang mga kamay, umaasang, narito na tayo. Alam niyang pagdating ng bagong amo, darating din ang pagkakataon niyang magtanghal. Sa sandaling ito, huminto si Chen Ping sa harap ng Bentley kasama ang kanyang bateryang sasakyan. Nang makita niya si Chen Ping, nanginginig si Yang Wei, nag-aapoy sa galit, tinuro siya at nagmura, "Chen Ping, alam mo bang bumalik ka? Bilasan mo at lumayo ka sa akin." Kabanata 4, galit na galit si Yang Wei ngayon. Ang tanga na ito ay talagang hamarang sa daan para bumaba sa kotse ang bagong amo, si Bentley. Hindi ba ito ang panliligaw na kamatayan? Chen Ping? Bakit nakatayo ka pa dyan? Umalis ka na. Galit na itinuro ni Yang Wei si Chen Ping at sumigaw. Sa sandaling ipinarode ni Chen Ping ang bateryang sasakyan, galit na galit siyang pinagsabihan ni Yang Wei. Tapos na, si Chen Ping ang gumawa ng gulo ngayon, mukhang mag-tantrum na si Viagra. Kanina lang tumawag ang isang dosenang reklamo, how dare this idiot come back? It's at least 200 deductions, and it's nothing for a day. Ang ilang mga empleyado ay nag-uusap sa mahinang boses, at ang ilan sa kanila ay nanunood ng buong galit. Marami sa kanila ay mga matatandang empleyado na dating nagtatrabaho kay Chen Ping. Nang makitang si Chen Ping ay nabawasan sa paghahatid ng pagkain sa kanila, natural na mayroong higit pang panunuya sa salita. Sanay na rin si Chen Ping. Maging si Tan Kahora ay tumingin kay Chen Ping ng malamig sa oras na ito, at hindi nasisiyahang nagtanong, "Manager Yang, ito ba ang iyong empleyado?" Nagmamadaling umisi si Yang Wei at sinabing, "Boss, ilang beses ka nang hindi nakapunta rito, kaya nakalimutan kong ipakilala sa iyo. Ito si Chen Ping, ang dating boss ng aming kumpanya, at ngayon siya ay isang mababang antas ng paghahatid ng pagkain, lalaki." Nang pinag-uusapan ng dating boss, sadyang binigyang diin ni Yang Wei ang mga salita, at ang kanyang tono ay nagpakita ng matinding panunuya. "Chen Ping? Chen Ping? Meron ka rin ngayon? Anong ganti? Hahaha." Sa malamig na mukha, sumimangot si Tan Kahora, at sinabing, alisin ang mga tamad at tanggapin ang bagong boss. Noon lang niya naalala na si Chen Ping pala ang down and out na binata na naglipat ng kumpanya noon. Sayang naman, sobrang nakakalimutan ni Mr. Tan Kahora. Hindi niya talaga maalala ang mga tao sa ilalim ng lipunan tulad ni Chen Ping. Habang sinasabi niya iyon, itinaas na ni Tan Kahora ang kanyang suit, naglakad patungo sa Bentley na may ngiti sa kanyang mukha. Matapos makuha ni Yang Wei ang order, agad niyang itinuro si Chen Ping ng may pagmamalaki at sinabing, "Chen Ping, bakit hindi mo ayusin ang iyong mga gamit at lumabas?" Inilibot ni Chen Ping ang kanyang mga mata, tumingin kay Yang Wei na parang tulala, at sinabing, "Idiot." Narinig ng lahat ng naroroon ang idiot na ito, at lahat sila ay mukhang kakaiba.
Agad na nagalit si Yang Wei, halos sandutin ng daliri ang ilong ni Chen Ping, at galit na sinabi, "Fop. Subukan ng isa pang sumpa." Ngumisi si Chen Ping, pagkatapos ay masiyahan ka, tanga. Ang iyong buong pamilya ay mga tanga. Crap, Chen Ping, patay ka na. Matatanggal ka sa trabaho ngayon, at dapat mong bayaran ang kumpanya para sa mga pagkalugi nito sa ekonomiya. Inilabas ni Yang Wei ang kanyang mga ngipin at sumigaw, nanlaki ang kanyang mga mata sa galit. Itong Chen Ping ay sadyang napakamangmang. Kailangan niyang maunawaan na hindi na siya ang boss ng errand company. How dare you be so arrogant? Tingnan natin kung paano kita papatayin sa hinaharap. Biglaan, bumukas ang pinto ng Bentley, at bumaba ang isang matandang lalaki na nakasaklay, na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha, at nagsabi, sino ang nang-ahas na sunugin siya. Pagkatapos, dirdiretsong naglakad ang matanda kay Tan Kahura na tinatanggap siya na may ngiti sa kanyang mukha, at naglakad papunta kay Chen Ping ng 3 hakbang at 2 hakbang sa ilalim ng nagtatakang mga mata ng lahat. Tumayo, yumuko ang iyong ulo. Ang lahat ay napaka-natural, puno ng magalang na saloobin. Master, late na po ako. Mahinhin na sabi ng matanda. Hindi malakas ang tunog, ngunit ang tunog ng karayom ay maririnig kapag tumama ito sa lupa. Master, hindi mabilang na mga tao ang nagulat. Biglang nagbago si Chen Ping at naging Young Master. Ano ang sitwasyon? Nanlamig si Tan Kahura sa kinauupuan, unti-unting napatili ang ngiti sa kanyang mukha. Nagulat si Yang Wei kaya napabuka ang bibig niya, at nakangiting sinabi niya, matanda, ikaw ang aming bagong boss. Huwag kang magbiro, siya, si Chen Ping, ang pinakamababang empleyado ng aming kumpanya, makilala ang maling tao. Tiningnan lang siya ni Kiao Fugi ng malamig. Alam ba ng mga langgam ang kadakilaan? Bahagyang sumimangot din si Tan Kahura, humakbang papalapit, at magalang at masigasig na nagsabi, Dr. Kiao, huwag kang magbiro, mag-usap tayo sa loob. Si Tan Kahura ay isang negosyante. Kilala pa rin niya si Kiao Fugi, ang chairman ng Shengding Group. Sa lungsod ng Shangjiang, iyon ay isang pag-iral na tumatakip sa langit gamit ang isang kamay. Gayunpaman, si Kiao Fugi ay nakatayo doon, hindi kumikibo, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Tan Kahura at Yang Wei ng malamig, at sinabing may dismaya, sino ang niloloko mo? Ito ang bagong boss ng iyong kumpanya. Paano ito mangyayari? Bagong boss. Hindi ito naniwala ni Yang Wei, at gayon din si Tan Kahura. Kuya Wei, sinabi mo bang gusto mo akong tanggalin? Sinulyapan ni Chen Ping si Yang Wei na may kalahating ngiti. Chen Ping, do you fucking want to die? Don't call me Viagra. Galit na galit si Yang Wei. Ang pinakaayaw niya ay kapag tinawag siya ng mga tao sa palayaw na ito. Umalis ka dito dali, at bayaran ang kumpanya para sa pagkalugi sa ekonomiya, 10,000. Ngumisi si Yang Wei. Wala siyang pakialam, paano kaya itong si Chen Ping ang magiging bagong boss ng kumpanya. Parang titi na katulad niya. Hehe. Nakatitig pa rin si Chen Ping kay Yang Wei na may kalahating ngiti. Ilan ang gusto mong makita? Bilasan mo at kunin mo ang pera. Ngumisi si Yang Wei. Oo, may tinitingnan ako. Ngumiti si Chen Ping sa halip na galit. Gusto mo na talagang mamatay, Chen Ping, pasensya na sa mga salita mo kung hindi kita pinaalis. Kumpiyansa na ngumisi si Yang Wei. Bilang manager ng kumpanya, may karapatan siyang tanggalin ang kanyang mga empleyado. Then let me tell you Yang Wei, you have already fired by me, you can leave. Sumando si Chen Ping sa bateryang sasakyan, inilagay ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng pantalon, at mahinang sinabi. Ang tanga talaga nitong si Yang Wei na ito. Nandito na ang lahat pero hindi pa rin niya nakikita. Ngunit sa oras na ito, si Tan Kahura na nakatayo sa isang tabi ay biglang nagising. Oops! Si Chen Ping talaga ang bagong boss ng kumpanya. Sa pag-iisip nito, ang noo ni Tan Kahura ay natatakpan ng malamig na pawis. Ibinaba niya ang kanyang mga kilay at hindi naglakas loob na tingnan ito, at lalo pang kinasusuklaman si Yang Wei sa kanyang puso. Anong sabi mo? Pinalis mo ako. Ngumiti si Yang Wei na may malungkot na ekspresyon. Hindi ba tulala si Chen Ping? Nakakapagsabi pa siya ng mga ganyan. Sa oras na ito, si Kiao Fugi, na nakatayo sa tabi ni Chen Ping, ay malamig na tumingin kay Yang Wei, at malamig na sinabi ng ating Young Master na tanggalin ka, kaya paalisin ka niya. Napakasama ng kutis ni Kiao Fugi, ang lalaking ito ay nang-ahas na ipahiya ang kanyang Young Master at humingi ng pang-aabuso. Hanggang sa mga oras na ito ay muling napagtanto ni Yang Wei na may bagong big boss sa kanyang harapan. Gayunpaman, nang hindi naghihintay ng kanyang reaksyon. Galit na sinampal siya ni Tan Kahura sa mukha, at sumigaw, Yang Wei, umalis ka kaagad sa kumpanya, tinanggal ka.
Tulala talaga itong Yang Wei na ito. Naniwala talaga ako sa ganitong klaseng tao at na-promote siya bilang manager ng kumpanya. Boss, anong ibig mong sabihin? Tinakpan ni Yang Wei ang kanyang mukha ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ibig sabihin, si Chen Ping ang bagong boss ng kumpanya natin, at kapag sinabi niyang tanggalin ka, tatanggalin ka niya. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, nagulat ang mga manunood. Nanginig si Yang Wei, at sumigaw, imposible. Siya ay bangkarote at mahirap, paano siya magiging bagong amo? Sumimangot si Tan Kahua at sinabing, hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Tiningnan ni Yang Wei si Chen Ping na patag ang ulo, na parang lantang dahon ng gulay. Sa oras na ito, bigla niyang napagtanto na ang matandang nakatayo sa harap ni Chen Ping ay si Director Kiao ng Shengding Group. Mga bilyonaryo, ang pinakamayamang tao sa Shangjiang City. Si Chen Ping, na tinatawag niyang Young Master, hindi ba? Yang Wei, simula ngayon, tanggalin ka na, lumabas ka na. Tumayo ng tuwid si Chen Ping, at sa sandaling bumagsak ang mga salita, si Yang Wei ay natulala at natigilan sa kinatatayuan. Hindi mo ba pinagalitan ang sarili mo sa pagiging cool mo? Sunugin mo rin ang sarili mo. Paumanhin, ako ang bagong boss ngayon. Sabi ko pumunta ka, kailangan mong umalis. Sa isang plop, lumuhad si Yang Wei, niyakap ang hita ni Chen Ping at sinabing, Boss Chen, ako ang hindi nakakakilala kay Taishan. Manatili sa kumpanya, kahit na pumunta ka para maghatid ng pagkain. 2 beses na tumawa si Chen Ping, Yang Wei, ngayon ay pinagsisisihan ko ang paggawa ng krimen. Kung bago ito, pakakawalan mo ba ako? Papatayin ko ang aking sarili kung gagawa ako ng maraming kawalang katarungan. Sa isang salita, nahulog si Yang Wei sa kailaliman. Pagkatapos ng lahat, lumingon si Chen Ping sa kanyang mga kasamahan sa kumpanya at sinabing, alam kong marami sa inyo ang minamaliit ako noong ako ay down, ngunit hindi mahalaga, simula ngayon, dodoblehin na ninyong lahat ang inyong sweldo. Panipi. Sa sandaling ito, kumukulo ang nakapaligid na bilog ng mga kasamahan. Doble ang sweldo. Ang galing ni Boss Chen. Boss Chen, mahal na mahal kita. Pagkatapos, tumingin si Chen Ping sa isang magandang babae sa likod ng karamihan, at sinabing, gayon din, si Sister Su Qing ang kukuha sa posisyon ng manager ni Yang Wei. Brush. Napatingin ang lahat kay Su Qing na nakatayo sa likod ng karamihan. Nakasuot siya ng itim na profesional na palda na perpektong nakabalangka sa kanyang figure. Ang kanyang tuwid at payat na mga binti ay nababalot ng manipis na itim na seda. Ang kanyang mga binti ay masikip at ang kanyang mga linya ay malambot. Nagtatakang tumingin si Su Qing kay Chen Ping, hanggang sa umalis siya, hinihingal pa rin siya. Sa pagtingin sa likod ng Bentley, ang magagandang mata ni Su Qing ay nagbigay ng kakaibang tingin. Nagmamadaling hinabol siya ni Su Qing, tumayo sa harap ng bintana ng kotse, nakayuko, halos tumalon ang bola ng ice cream sa kanyang kwelyo, sinabing nakaawang ang bibig, Chen Ping. Hindi, boss, gusto mo talaga akong maging manager. Nang makita si Su Qing, sumulyap si Chen Ping sa puting nyebe nang hindi nagpapakita ng anumang bakas sa kanyang mga mata, at bahagyang ngumiti, Sister Su Qing, ano ang problema, hindi ka ba naniniwala sa iyong sarili? Si Su Qing ay isang babaeng may kaalaman, may magandang figure, at maganda. Nakatrabaho niya noon si Chen Ping. Ngayon, hindi na masyadong mag-promote sa kanya. Prerogative ito ng amo. Ako, natatakot ako na hindi ko magawa ng maayos. Nagpumiglas si Su Qing. Hindi niya inaasahan na si Chen Ping ay biglang magiging bagong boss ng kumpanya. Although, matagal na siyang boss, pero noong panahon na iyon, kakaunti lang ang tao ng kumpanya, napakaliit. Ngayon ang turnover ng kumpanya ay higit sa 5 milyon sa isang taon. Hindi ba gumastos si Chen Ping ng 10-10 milyon para bilhin ang kumpanya?